araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking vlog. Ang vlog na ito ay nais na ipahayag ang ambag o gawa ni Immanuel Kant. At ito ang ating tatalakayin sa ngayon. Una sa lahat, ako nga po pala si Jonah Ipura from grade 12 JAB. At ito po ay sisimulan na natin. Si Immanuel Kant ay isang Germanong pilosopo na isinilang noong 1724 at itinuturing na isa sa pinakamahalagang figura sa kasaysayan ng modernong filosofiya. Kilala siya sa kanyang teorya ng transcendental idealism na nakatuon sa kung paano natin mauunawaan ang karanasan ng mundo. Critic of pure reason, o sa Tagalog, kritika ng malinis na kaalaman. Sa kritika ng malinis na kaalaman, sinisikap ni Immanuel Kant na sagutin ang tanong, ano nga ba ang maaari nating malaman? Layunin niyang pag-ugnayin ang rationalism na nagbibigay diin sa rason at empiricism na nagbibigay diin sa karanasang pandama. Ipinapahayag ni Kant na ang ating pag-unawa ay nauhubog ng parehong karanasang pandama at mga likas na kategorya ng isipan. Ito ang mga pangunahing konsepto. Una, a priori at posteriori na kaalaman. Ang priori na kaalaman ay hindi nakasalalay sa karanasan. Halimbawa nito ay ang matematika. Habang ang posteriori na kaalaman ay nakadepende sa karanasang pandama. Ang halimbawa nito ay ang pagkatuto na ang apoy ay mainit. Pangalawa, phenomena at nomena. Ang phenomena ay ang mga bagay na lumalabas sa atin sa pamamagitan ng ating mga pandama. Habang ang nomena naman ay ang mga bagay na kung paano sila sa kanilang sarili o sa ayon kay Kant. Hindi natin tunay na makikilala. Ang ating kaalaman ay limitado sa phenomena dahil ang ating isipan ay nag-istruktura ng karanasan sa pamamagitan ng espasyo at panahon at nagkategorya sa mga ito sa tiyak na paraan. Ito ang pangatlo, mga kategorya ng pag-unawa. Dito, ipinapahayag ni Kant na ang isipan ay gumagamit ng mga tiyak na kategorya tulad ng sanhi, dami at iba pa upang iproseso ang impormasyon mula sa pandama. Kung wala ang mga kategoryang ito, hindi natin mauunawaan ang mundo. Pang-apat, synthetic a priori na paghuhusga. Ito ay mga paghuhusga na parehong nagbibigay ng impormasyon o synthetic at tiyak na totoo o a priori. Halimbawa, sinasabi ni Kant na ang matematika ay ilang prinsipyo ng metaphysics ay synthetic o a priori dahil pinalalawak nito ang ating kaalaman ngunit hindi nakabatay sa karanasan. Ito ang pagsusuri. Revolusyonaryo ang gawa ni Kant sa epistemolohiya, pag-aaral ng kaalaman at metaphysics. Ipinahayag niya na hindi natin kailanman magkaroon ng direktang access sa bagay sa kanyang sarili o nomenon, kundi sa mga anyo o phenomena. Nangangahulugan ito na ang ating kaalaman ay limitado sa estruktura ng ating isipan. Ang pananaw na ito ay naglagay ng mga limitasyon sa metaphysical speculation at humantong sa tinatawag na transcendental idealism. Ang idea na ang mga bagay na ating nararanasan ay bahagyang nilikha ng isipan. Ang filosofiya ni Kant ay nagkaroon din ng malalim na implikasyon sa etika na makikita sa kanyang akdang Groundwork for the Metaphysics of Morals. So ano nga ba ang sinasabing Groundwork for Metaphysics of Morals? Ang Groundwork for the Metaphysics of Morals ay isang akda ni Immanuel Kant na nagtatakda ng batayan para sa kanyang ethical na filosofiya. Sa akdang ito, tinalakay ni Kant ang ideya ng moral na batas at ang konsepto ng categorical imperative na isang prinsipyo na nagsasaad na ang mga aksyon ay dapat na maaaring gawing universal sa batas. Layunin nito na ipakita na ang moral na obligasyon ay hindi nakasalalay sa mga resulta ng ating mga aksyon, kundi sa mga prinsipyo na makatarungan at naaangkop sa lahat. Kahalagahan. Hamon ni Kant ang mga naunang palaisip tulad ni Descartes, Locke at Hume sa pamamagitan ng pagpapahayag na ni ang purong rason ni ang karanasang pandama
nang mag-isa ay hindi makapagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa mundo. Sa halip, ang parehong dapat magtulungan. Ngunit, dapat din nating kilalanin ang mga limitasyon ng kaalaman ng tao. Ang pagkakaiba niya sa pagitan ng nominal at phenomenal sa mundo ay nakaaapekto sa maraming larangan ng filosofiya, kabilang ang existentialism, phenomenology, at analytic philosophy. At doon po natatapos ang aking vlog. Yun lamang po, maraming salamat.